Narito na ang mga unang balita na walang kinikilingan, walang pinoprotektahan noon at ngayon. Serbisyong totoo na hatid ng GMA News. Yung wala na naman ho dito. Walang balita. Hindi pa raw tiyak ng kampo ni Senador Ronald Bato de la Rosa kung hanggang kailan siya mananatili sa Senado. Sa ngayon, hinihintay nila ang desisyon ng Korte Suprema sa hiling nilang temporary restraining order laban sa warrant of arrest ng International Criminal Court. Nakabantay rin sa labas ng Senado ang ilang taga-suporta ng senador. Live mula sa Pasay, may unang balita si Jomer Apresto. Jomer. Igan, good morning. Ilan sa mga taga-suporta ni Senator Ronald Bato de la Rosa ang nagpalipas ng gabi dito sa labas ng Senado sa Pasay City. Pasado alas 11 kagabi nang bumuhos ang ulan sa labas ng Senado sa Pasay City pero hindi nagpatinag ang mahigit 50 taga-suporta ni Senador Ronald Bato de la Rosa na dito na nagpalipas ng gabi. Ayon sa PDP Laban, ilan sa kanila ay galing pa sa Visayas at Mindanao. Marami rin daw ang pupunta sa mga susunod na araw para magbantay sa labas ng Senado. As long as we are not sure na hindi siya kikidnapin, merong pupunta dito sa labas ng Senado para suportaan siya, bantayan ang mga kilos ng ating mga enforcing agencies. As an officer of PDP Laban, we are ensuring that the people who come here ay safe mula sa kahit anong uri ng danger. Nakabantay rin ang pulisya sa Senado. Ayon sa abogado ni De La Rosa, hindi pa malinaw sa ngayon kung hanggang kailan mananatili sa protective custody ng Senado si De La Rosa. Hinihintay pa raw nila ang desisyon ng Korte Suprema sa petisyon nilang temporary restraining order laban sa warrant of arrest ng International Criminal Court o ICC. Pinag-aaralan din daw nila kung magsasampa sila ng reklamo laban sa NBI agents na humabol kay De La Rosa pagdating niya sa Senado nitong Lunes. We were praying that a temporary restraining order will be issued such that he will not be arrested or extraordinarily rendered to a foreign country without passing through our local justice system. Iginit din niya na handa naman nilang harapin ang mga kaso ni De La Rosa kung dito siya sa Pilipinas lilitisin. Our judicial system is healthy and functioning, but no cases have been filed with the prosecution's office or in the ombudsman so that he can be made answerable for whatever crimes of humanity that they are alleging that my client has committed. Kabilang sa mga bumisita kay De La Rosa kagabi si Congressman Kiko Barzaga. Nagkwentuhan lang kami nila Senator Bato, Senator Padilla, and kumain ng konti. Hindi namin masyadong napag-usapan yung ICC. It's mostly about the change in Senate leadership and nangamusta lang din. Kaugnay naman sa impeachment ni Vice President Sara Duterte, paniwala ni Barzaga, malabong lumusot ito sa Senado kahit pa hindi nagpalit ng liderato. Because yung 16 votes, it's a very impossible numbers. We're not really expecting anything different from this year compared to last year. Igan, payapa pa ang sitwasyon dito sa labas ng Senado. Inaasahan mamaya ay unti-unti ulit dadami ang mga taga-suporta ni Senator Bato de la Rosa. Kaugnay niyan, marami pa rin ang mga pulis na nakaantabay dito sa labas ng Senado. At yan ang unang balita mula rito sa labas ng Senado. Ako po si Jomer Apresto para sa GMA News. Naghahain ng 5 senador ng bagong minorya ng resolusyon na humihikayat kay Senador Bato de la Rosa na sumuko na sa gitna ng paglalabas ng arrest warrant ng International Criminal Court. Nagkainitan naman sa plenaryo sina Senator Robin Padilla at Kiko Pangilinan. May unang balita si Mark Salazar. Emosyonal si Senador Bato de la Rosa habang kausap si Senador Bongo sa sesyon ng Senado. Sa loob ng Senado nagpalipas ng magdamag si de la Rosa matapos tangkain ng NBI na arestuhin siya kasunod ng paglabas ng warrant mula sa International Criminal Court o ICC. Wala, may sentimental lang na sinabi si Bongo sa akin. Bumigay ako. Ano sinabi niya? Privilege sa communication yun between friends. Adjusting. Enjoy naman ako dahil masarap na mapakain si Senator Jinggoy. Ang tensyon sa Senado naging paksa ng sesyon. Sabi niya,
ni NBI Director, sabi ko sa kanila, wag silang papasok sa session hall. Sabi ko, so ang instructions nyo is hanggang lang makapasok, hanggang dun lang sa pinto bago mag-session hall. Hahabulin nyo? Nandun mismo ako doon sa Senate Clinic nung dinala yung OSAA personnel natin. Ito, duguan na po yung ating Senate OSAA. Kaya yung totoo yung sinabi ni Senator Migs, nakausap ko si Senator JB, nakausap ko si Senator Robin, nakausap ko si Senator Jinggoy, lahat po kami talagang nagpanting ho yung tenga namin dahil, Mr. President, ito yung tao ho natin to mga kasamahan natin na nagbabantay at ginagawa lang yung trabaho. Yun pong individual na ito, Mr. President, kakaisang buwan pa lang po niya dito sa Senado. Bakit po ang nagsisilbing process server ay si Antonio Trillanes? Sheriff po siya ngayon yata. Kailangan pong malaman natin kung siya'y process server, sheriff, o deputized officer ng ICC o ng Interpol. Sa gitna nito, uminit ang diskusyon sa pagitan ni Senador Robin Padilla at Senador Kiko Pangilinan. Nagsasalita kasi si Padilla tungkol sa kalagayan ni De La Rosa at sinabi nito na dapat huwag hayaan na mapunta si Bato sa ICC. Wala naman daw local warrant. Nag-point of order si Pangilinan para igiit na sa Committee on Rules na lamang pag-usapan ang mga nangyari. Any on all such manifestations should have been referred to the Committee on Rules. Senator Pangilinan, Senator Lacson gave several privileged speech, even if the matter was already referred to the committee report. I understand, Mr. As a matter of tradition, I understand, Mr. we allow that. Ginoong Pangulo, nilabas yung warrant of arrest, tapos na tayo dito. Yeah. I Yes, that's why understand. this. Na sinabi po na yung warrant of arrest ay tunay. I understand, Mr. President, and therefore I'm appealing that perhaps this matter should be tackled in the committee rather than in this in plenary, so that we can address other concerns, Mr. President. The appeal, And the for the appeal is record, also- Paano natin pag-uusapan yung ibang... And for the record, Mr. President, I still have the floor. And for the record, Mr. President, we voted against resolution number 44. So to say that we have this resolution, yes, but there are senators who voted against it. Irereklamo raw niya si Pangilinan sa Ethics Committee. Ang gusto ni Padilla, humingi ng tawad si Pangilinan sa Senate floor. Meron po ba sa rules natin na sinasabing pwede mong sigawan ng kapwa mo senador? Mr. President, iba ang... Excuse me, Mr. nasa akin President, po yung iba ang floor. usapin. Senator Padilla has excuse the me. floor. The chair is answering the question of Senator Padilla. Session is suspended. Sinubukan ni Pangilinan na makipagkamay kay Padilla pero hindi ito tinanggap. Ako ba natakot? Ako natakot sa iyo. Ikaw nga naninigaw. Ikaw naninigaw, ako nanakot. Sir, hindi ako sigaw. Tumaas ang boses. Humihingi ako ng pangumagita mo. Iba meaning sa'yo ng sigaw at tumaas ang boses. Okay ba yun? Ito ang unang balita. Mark Salazar, GMA News. Giniit ni Senador Kiko Pangilinan na hindi talaga maiwasan ang mainit na debate sa Senado na humaantong minsan sa pagtaas ng boses o sigawan. Git pa ni Pangilinan huwag maging balat sibuyas. Anya walang legal na basihan at walang kwentang ethics case complaint na ihahain laban sa kanya ni Senator Robin Padilla. Gayunman, hihintay niya ang reklamo. At kung sakali handa raw siyang sagutin ito sa pamamagitan ng kontra-reklamo kung saan ipupunto niya ang anyay paglabag sa parliamentary rules, pagiging out of order at kawalan ng proper decorum ni Padilla. Meron din daw pagbabanta, pananakot, panindak si Padilla sa kanya. Dagdag pa ni Pangilinan, hindi ubra sa kanyang pambubuli at pasiga-siga. Sa huli, sinabi ni Pangilinan na ayaw niya ng away at hindi siya palaaway. Pero hindi niya raw aatrasan ng sinuman kung ang gusto ay ganito na anyay walang kwenta.
Magandang umaga po mga kapuso. Nandito po tayo ngayon sa Senado kung saan 2 gabi na pong nananatili si Senador Ronald Bato de la Rosa matapos nga po niya magpakita sa kauna-unahang pagkakataon matapos ang 6 na buwan na hindi pagpapakita o pagsulpot dito sa Senado. Matatanda ang nangyari po yan noong Lunes at sa ngayon ay nasa ilalim pa rin po siya ng protective custody ng Senado matapos nga tangkaing arestuhin ng mga tauhan ng National Bureau of Investigation. Bit-bit ang warrant of arrest ng International Criminal Court laban sa kanya. Sabi po ng kampo ni Senador De La Rosa, hindi pa nila masabi kung hanggang kailan dito sa loob ng Senado ang senador na naharap nga sa ICC arrest warrant. Isa po si De La Rosa sa mga tinukoy na co-perpetrators umano sa kasong crimes against humanity ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC. Muli tinanggi ni De La Rosa ang paratang na pagpatay, sabay giit pa rin na hindi sakop ng International Criminal Court ang Pilipinas. Sa mga sandali pong ito ay mahigpit po at nakatas pa rin po ang security dito po sa palibot ng buong Senado. Mas nadagdagan pa po yung mga puwersa ng pulis na nagbabantay po dito sa labas, lalo po't inaasahan na merong pro and anti na Duterte ang inaasahang magsasagawa rin po ng kanilang mga kilos protesta rito. Mamaya po mga kapuso ay makakapanayan po natin ng live. Walang iba mismo kundi si Senador Ronald Bato de la Rosa para alamin natin yung mga karagdagang detalye kaugnay sa kanyang mga plano at yung kanya ring mga sentimiento makalipas nga ng kanyang pagharap dito sa Senado. Samantala mga kapuso, umapela rin po si Senador Bato de la Rosa kay Pangulong Bongbong Marcos na huwag siyang ipadala sa The Hague, Netherlands. Sabi po ni De la Rosa, obligasyon daw po ng Pangulo na protektahan siya bilang isang Pilipino. At handa rin daw siya na harapin ang kanyang mga kaso sa korte dito sa Pilipinas at hindi sa ibang bansa. Si De la Rosa ay may arrest warrant mula nga sa International Criminal Court dahil sa pagiging co-perpetrator umano ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kasong crimes against humanity. Ayon naman po sa Malacanang, lahat ng Pilipino ay binibigyan ng proteksyon ng gobyerno ng naaayon sa batas. Sinagot din ng Malacanang ang tila pahaging ni De la Rosa sa Pangulo. Nag-iisip-isip rin siya na baka darating rin ang araw na ikaw rin, sir, ay malagay sa sitwasyon ko. Malagay sa sitwasyon ni Pangulong Duterte. Same situation and scenario as compared with the former President Duterte and Senator Bato. Sana tinanong niyo muna kung anong kaso. Kasi kung pag-uusapan natin kung madadala siya sa The Hague, that's definitely impossible. Kasi ang Pangulo ay hindi nag-commit ng EJK. Bukod kay Senador Bato de la Rosa, posibleng magkaroon na rin daw ng arrest warrant mula sa International Criminal Court. Si Senador Bongo, ayon kay dating Senador Antonio Trillanes IV. Sabi ni Trillanes, hindi pa alam kung kailan pero tiyak daw na magkakaroon. Isa sigaw sa mga binanggit ng ICC noon na co-perpetrator umano ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kasong crimes against humanity. Posible rin daw ma-issuehan ng arrest warrant ng ICC si dating PNP Chief Oscar Albayalde na nagsilbing hepe ng NCR Police Office mula 2016 hanggang 2018. Pumalit siya kay De la Rosa bilang PNP Chief mula 2018 hanggang 2019. Sinusubukan pa namin makuha ang pahayag ni Go at Albayalde. Dati na iginiit ni Go na walang basihan, one-sided at hindi patas ang aligasyon sa kanya. Itinanggi rin niya ang anumang pagkakaugnay sa mga patayan. Sabi naman noon ni Albayalde sa isang panayam, gagawin niya ang lahat ng legal na hakbang kung ipapaaresto siya ng ICC. Ang susunod po ay si Senator Bongo. Pero para lang maliwanag, ito ay baka medyo buwan pa ang binibilang natin. Ito yung pagbabayad or pagiging accountable. Kung namamayagpag sila, wala silang pakialam sa buhay ng Pilipino. Pero ito na, singilan na ito. Sinumulan na ng Department of Public Works and Highways ang reconstruction ng isang substandard na flood control project sa Kalumpit, Bulacan. Giniba na ang istruktura ng dike sa bahagi ng Bagbag River sa Barangay Calison. Natuklasan noon na bukod sa mababa ang istruktura, mahina ang pagkakasemento nito. Ayon sa DPWH, mula sa 12 metro, gagawin ng 15 metro ang haba ng sheet piles sa naturang dike. Mahigit 600 milyong piso ang budget ng proyekto na inaasahang matatapos sa March 2027.
Sa gitna ng State of National Energy Emergency, tinalakay sa 2026 Energy Summit ang pagkakaroon ng reliable at mas affordable na energy source sa Pilipinas. Kabilang sa mga paraang inilatag ng Philippine Chamber of Commerce and Industry o PCCI ang pagpapabili sa indigenous energy resources, pag-modernize sa mga energy infrastructure at paglulunsad ng strategic partnerships. Ibinida rin sa summit ang pagiging isa sa top producers ng Pilipinas pagdating sa geothermal energy at pagkakaroon ng wind at solar energy. May tuturing daw na national security vulnerability ang patuloy na pag-import ng langis sa ibang bansa. Nagpapatupad ng temporary ban ng Department of Agriculture sa animal products at mga buhay na hayop na galing sa Greece. Pinatigil din muna ang pag-issue ng sanitary import clearances sa mga nasabing produkto. Yan ay para makaiwas sa pagpasok at pagkalat ng foot and mouth disease. Dito Abril, nakapagtala ang Greece ng FMD cases sa ilang alagang tupa. Ang foot and mouth disease ay nakahawang sakit sa mga hayop na cloven hoof, gaya ng baka, baboy, tupa at kambing. Naipapasa ito sa pamagitan ng direct contact sa mismong hayop o sa mga bagay na nadikitan nila. Ni-reveal na ang iba pang cast members sa upcoming GMA Public Affairs series na You're My Favorite Song. Makakasama ng lead stars na sina Marco Massa, Clifford Heath Hornales at Caprice Cayetano, ang kanilang PBB Celebrity Collab 2.0 co-housemates na sina Princess Aliyah, Waynona Collins at Lee Victor. Mapapanood din sa serya sina Cloud7 member Cairo Lazarte, Sparkle Campus cutie Andre Fajardo, Katya Santos, James Blanco at Buboy Garovillo. In full support sa kanilang StoryCon at look test kahapon, ang ilang kapuso executive sa pangunguna ni GMA Network Senior Vice President Attorney Annette Gozon Valdez. Ang cute talaga ng cast natin sa My Favorite Song. Nakita ko sila, ang gaganda nila tingnan and the energy is really giving. So abangan yan, My Favorite Song soon on GMA. May paparating na P-pop idol sa GMA Afternoon Prime Series na Born to Shine. Sa inilabas na teaser ng GMA drama, sila raw ay B for boys, G for guwapo, Y for young at O para sa over sa talent. This May na sila mapapanood. Napansin ng mga kapuso online na ni-repost ng official X account ng P-pop boy group na BGYO ang teaser. Kaya ang marami ang nag-aabang kung mapapanood sa Born to Shine sina Jello, Akira, Nate, Mickey at JL na upcoming Clash Teen Judge. Speaking of Born to Shine, ano na kaya ang magiging desisyon ni Jenny Sikat, played by Zephanie, kung magstay ba siya sa P-pop girl group na Yumi? Kaya naman panoorin ang Born to Shine 2:30 p.m. from Mondays to Saturdays.